Sobrang excited ko ngayon na i-share sa inyo yung mga products ng Edifier. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-review ng mga speakers at mga TWS. So meron tayong pag-uusapan ngayon na dalawang speakers from Edifier, isang headphones at tatlong TWS. Umpisahan natin. Dito muna tayo guys sa Edifier M90 Compact Active Speaker. So meron tong 100 watts RMS total output power. Compatible to sa high-res audio and high-res audio wireless at pwede to sa LDAC codec. At kahit may compact na word to sa pangalan, hindi compact yung sound nito. Meron tong HDMI eARC or Enhanced Audio Return Channel na port para mas maging immersive yung tunog ng mga movies natin at mga gaming console na ikakabit dito. Meron din tong optical, USB-C, and auxiliary port. At meron din tong Bluetooth 6.0 at pwede siya sa multi-point connection. Ibig sabihin, hindi lang isang device yung pwede natin i-connect sa kanyang Bluetooth. Halimbawa, pwede natin i-connect sa ating phone, pwede natin i-connect sa ating tablet, pwede natin i-connect sa ating laptop or desktop computer. Meron din tong 2.4 GHz na remote, kaya pwede natin siyang makontrol nang hindi na lumalapit sa speaker. At kagaya na makikita nyo, napaka-aesthetic nung kanya itsura, napakalinis nitong puti. Pero if ever man na ayaw nyo ng white, meron pang color black na M90 Compact Active Speaker. Ngayon, before ko iparinig sa inyo yung audio test, gusto ko lang i-mention yung naging reaction ko nung una ko marinig yung speaker na to. Guys, ang tindi, ang lakas talaga. Tapos yung dagundong ng bass na, yun yung isa sa maganda dito sa M90 Compact Active Speaker. Yung bass niya guys, buong buo dahil dun sa mga tweeters niya at saka yung woofers niya dun sa likod. Pero take note na pwede pa nating kabitan to ng separate or dedicated na woofer. At dahil dun sa 100 watts na RMS total output power, kahit itodo natin guys, yung volume ng speaker na to, walang peaking nang nangyayari or yung tunog basag kapag sobrang lakas na ng sound, buong buo pa rin. Talagang napanganga ako nung tinodo ko yung sound dito. So pakinggan nyo na lang yung sound test natin. Isunod naman natin ay itong Edifier MR5 Studio Monitor Speakers. So unlike dun sa M90 kanina na maganda yung tunog, malakas, hindi sabog, hindi basag kahit na itodo natin yung sound. Pero mas naglilin yun sa entertainment at sa speakers na pang desktop computer natin. Pero itong MR5 Studio Monitor Speakers, as the name suggests, pang production na talaga, pang mixer, at saka pang audio interface. So itong MR5 ay meron namang 110 watts na RMS total output power. So mas lamang ng kaunti kanina sa M90. Meron siyang 3.75-inch mid driver, 1-inch dome tweeter, at 5-inch long throw woofer sa bawat speaker. Compatible to sa high-res audio and high-res audio wireless at pwede din siya sa LDAC codec. Naka-Bluetooth 6.0 na rin to. Compatible din sa multi-point connection. So, hindi lang isang device yung pwede natin i-connect dito wirelessly. At pagdating naman sa mga ports sa likod, meron siyang XLR and TRS inputs, RCA and auxiliary inputs, at headphone output doon sa harap. Meron din siyang knob para sa volume para hindi na natin kailangan pang galawin palagi yung PC natin kapag gusto natin i-adjust yung volume. Ngayon pagdating sa itsura, medyo mas professional talaga yung datingan nitong MR5 compared dun sa M90 kanina. So kagaya ng sinabi ko kanina, pang production na po talaga ito. Ngayon, bago ko iparinig sa inyo yung test ng kanyang sound, gusto ko lang din i-mention na doon sa M90 talagang napawawa ko. Talagang gulat na gulat ako sa quality ng tunog na sobrang ganda. Pero dito sa MR5, hindi siya yung typical na wow na bass. Hindi ganon. Ano siya? Kumbaga sa stage, mas malawak yung stage dito sa MR5. Mas maririnig mo yung mga tig-iisang instrument. Hindi kagaya doon sa M90 na parang ano siya, buong buo na siya. Parang luto na kumbaga. Ito napaka-raw ng tunog. So parang madi-differentiate mo yung mga instruments na pinapakinggan mo dun sa music na yun. So ganun siya, pang production talaga. Iba yung quality niya, mas ano siya, mas professional yung tunog. So pakinggan niyo yung test.
Puntahan naman natin ngayon ng tatlong TWS at umpisahan natin dun sa pinaka-unique ang Comfo Base. Itong Comfo Base ay merong open ear design. Ito yun na yung nauusong design ngayon ng mga TWS na parang kiniklip na lang sa tenga. Kagaya na makikita nyo, kailangan pasok na pasok siya dun sa butas ng tenga natin. Medyo maluwag sa akin at yung problema ko kasi sa mga open ear, hindi siya nahihigpitan. Kahit na, alam niyo yun, diinan ko para humigpit, hindi pa rin siya humihigpit. Sana may magawang ganong design in the future. Pero sa ngayon, hindi naman nalalaglag itong Comfo Base. Comfortable naman siya. Pero may leakage akong pinoproblema dito. Although maganda yung tunog. Don't get me wrong. Maganda yung tunog. Pero yun lang, iniisip ko lang sa labas o kaya habang tumatakbo ka, naglalakad ka. Yes, mas safe siya kasi naririnig mo yung environment. Pero kung halimbawa gusto mo lang talaga makinig ng music, medyo bawas dito yung quality kasi nga nagli-leak dahil hindi talaga pasok na pasok sa butas ng tenga mo. Meron tong 12mm high excursion dynamic driver for deeper bass and fuller sound. Yun ang sabi sa kanilang website. So, to simplify guys, yung driver nitong Comfo Base ay paganyan siya. Okay, hindi kagaya ng ibang mga TWS na parang flat. So, dito parang yung mga speakers talaga natin sa bahay na ganyan yung shape. So, yung bass niya, mafe-feel mo talaga at in fairness, nung sinuot ko, ramdam na ramdam ko yung vibration. Naka-Bluetooth 6.1 na rin to na up to 10 meters ang range. Meron siyang ultra-low latency na 0.08 seconds. May support to sa AAC and SBC codec at tatagal ng 5.5 hours yung playback time sa isang charge. At sa loob lang ng 15 minutes, pwede nito makapagbigay sa atin ng 2 hours na playback time. Tapos yung case na naman ay magbibigay sa atin ng additional 16.5 hours. So in total, 22 hours na playback time yung pwede nating ma-experience dito. And kagaya ng mga speakers na pinakita ko sa inyo kanina, meron din tong multi-point connection. Alam niyo na ibig sabihin yan. Meron itong IP55 na ingress protection. So dust and splash resistant itong TWS na to. So yung talsik-talsik ng tubig, alikabok sa labas, no problem. So kapag kinonect na natin to sa phone natin, install lang natin yung Edifier Connects app at ito yung itsura. Pwede nating makita dito yung status ng battery, pwede nating ma-customize yung tunog at marami pang iba. Ngayon, parinig ko sa inyo yung tunog ng kanyang microphone if ever nagagamitin nyo to sa calls. Okay, so itong naririnig nyo ay nangagaling na dito sa Edifier Comfo Base na TWS. Ayan. So, ito yung sound niya kapag hindi tayo nakatutok sa hangin. So, for example, gamitin nyo sa running, outdoor running. O kaya habang naka-bicycle kayo, ganyan. So, tingnan natin yung magiging sound quality kapag tayo, sumasalubong sa malakas na hangin. So, tatapat ako ngayon sa electric fan. So, may difference ba kayo sa sound na napansin? Okay pa rin ba yung quality kahit na nakatutok tayo ngayon sa fan? Comment kayo dyan. Sunod naman natin ang Edifier Evo Buds. So itong Evo Buds ay may 13mm tri-composite driver. Naka-Bluetooth 6.1 na rin. So ganun din. 10 meters din yung maximum range na pwede to. Meron siyang low latency or gaming mode na 60 milliseconds lang yung delay. 7 hours of playback time naman itatagal sa isang charge, pero if ever nakagamitin natin yung ANC dito or active noise cancellation, 5 hours lang itatagal sa isang charge. But in fairness, matagal pa rin yun. Tapos yung 15 minutes na charge sa kanyang case ay magbibigay na sa atin ng 3 hours of playback time. So in total, 35 hours yung pwede nating ma-experience dito na playback time. At studio quality na rin yung tunog nito dahil may support to sa LDAC and high-res wireless audio. At yung sinabi ko kanina na ANC or active noise cancellation ay adaptive. May support din to sa multi-point connection at merong IP54 dust and water resistance. Ito naman yung itsura niya kapag nakakonect siya sa Edifier Connects app. So ganun din, marami tayong makakustomize. Mas marami lang dito sa Evo Buds compared dun sa Comfo Base. And kagaya ng napansin niyo, walang high-res audio doon sa Comfo Base compared dito sa Evo Buds. Ang isa sa reason na nakikita ko ay dahil open nga siya, hindi nakasalpak talaga doon sa butas ng tenga natin. Okay, so itong naririnig nyo ay nagagaling na sa microphone ng ating Edifier Evo Buds. Ito yung non-pro version. And so, kumusta yung kanyang microphone quality? So, basically, ito na yung maririnig ninyo during calls or maririnig ng kausap ninyo during calls. Okay, so try natin ngayon magiging sound quality niya kapag tumutok tayo sa electric fan. Let's say outdoor yung
ano natin, activity, tapos biglang may tumawag. So, ganito yung magiging tunog niya. Okay, 3, 2, 1. Patapit ako yung sa electric fan. Okay pa rin ba yung sound quality natin? Comment kayo dyan. Isunod naman natin yung personal favorite ko dito sa Edifier TWS na pinadala sa akin, ang EvoBuds Pro. So itong EvoBuds Pro ay may dalawang dynamic driver. Isang 6mm at 10mm. Diyan pa lang, alam nyo na maganda talaga magiging tunog natin dito. Tapos yung Bluetooth niya ay 6.0, meron 10 meters na maximum range, low latency na 60 milliseconds, 9 hours of playback time ibibigay sa atin sa isang charge. Pero if ever nagagamitin natin yung kanyang ANC habang nakikinig tayo ng music, 7 hours yung itatagal. Matagal yun. At sa 15 minutes of charge, 170 minutes of playback time na yung may experience natin. At in total, kasama na yung mapipiga natin sa kanyang charging case, 36 hours. And kagaya kanina sa EvoBuds, studio quality din yung may experience natin dito kasi nga meron tong support sa LDAC at high-res wireless audio. At maliban sa ANC or active noise cancellation, meron din tong transparency mode. So if ever na merong kakausap sa atin, ganyan, kailangan lang natin i-activate yung transparency para marinig natin ang kausap natin na hindi natin tinatanggal yung earbuds. At ang maganda pa rito, magiging maliwanag talaga yung tunog natin kapag may call kasi meron tong 3 mic bawat earbud. At maya-maya lang marinig nyo yung microphone test. Meron ditong IP54 na rating at meron siyang smart wearing detection. Ibig sabihin kapag tinanggal natin yung EvoBuds Pro habang nakikinig tayo ng music, pwedeng mag-pause yung music natin. At syempre, makukonect din natin to sa Edifier Connects app. At ito yung makikita natin, napakadami pong customization na magagawa dito sa EvoBuds Pro compared dun sa naunang mga TWS kanina. Kasama din dyan yung mga sound effect at marami pang iba. Okay, so ito namang narinig nyo ngayon ay nanggagaling sa microphone ng Edifier EvoBuds Pro. So, ang setting ng ating ANC ay wind reduction. Okay, so ano masasabi niyo sa sound quality ng kanyang microphone? So ngayon, tututok ulit ako sa malakas na hangin dito sa electric fan namin at tingnan niyo kung magiging maayos pa rin yung sound. Okay, 1, 2, 3. Yan. Ano masasabi niyo? Okay pa rin ba yung sound quality ng boses natin kahit na nakatutok tayo ngayon sa electric fan? Okay? Comment kayo dyan. Pero kahit alin pa yung piliin natin sa tatlong to, keep in mind guys na compatible itong ComfoBase, itong EvoBuds at EvoBuds Pro sa tinatawag na AI Translate. I-select nyo lang yung foreign language na kausap ninyo, tapos i-select nyo lang yung English para makita nyo in real time yung translation. Kagaya ng makikita nyo ngayon, mayroon ako piniplay na Japanese na video at kita nyo naman na tatranslate niya ng maayos yung pinapanood ko. So, ganun na ganun din kapag meron tayong kausap na foreigner. So, ito na rin yung pwede nating ipakita sa kanya kapag kakausapin natin sila. Napaka-useful, lalo na sa mga mag-travel. Okay, so, before natin puntahan yung headphones, gusto ko lang i-mention na out of 3 TWS na pinag-usapan natin, ang paborito ko, kagaya na sinabi ko kanina, ay EvoBuds Pro. Siya yung may pinaka-rich na bass at mas maliwanag talaga yung tunog niya overall compared dun sa dalawa. Pero yung ComfoBase tsaka yung non-Pro ni EvoBuds, maganda na yung tunog nun. Mas gusto ko lang tong Pro. Okay, sunod natin yung headphones na WH950NB Gen 2. Mind you, Gen 2 po ito kasi meron pang ganitong model na nauna pero mas mababa yung playback time sa isang charge. Ito, 80 hours. Yes po, 80 hours. Meron tong 40mm drivers. At again, studio quality yung sound dito dahil meron tong LDAC and high-res wireless audio support. Naka-Bluetooth 5.4 na to at merong Google Fast Pair. Ibig sabihin, kapag tinurn on natin yung headphones na to at naka-Google phone tayo or Android phone, ma-detect ng phone natin agad yung headphones at mako-connect natin ng mas madali. Meron din tong ANC at kapag ginamit natin yung ANC, 45 hours na lang na playback time yung may experience natin. Grabe pa rin yung 45 hours. Hindi ko alam kung bakit makikinig kayo ng music ng tuloy-tuloy na 45 hours na walang tulog. Imposible yon. Pero if ever lang na hindi natin ma-charge agad itong headphones na to, sigurado meron pa rin juice sa loob. Kaya magagamit pa rin natin ng tuloy-tuloy. At yung 15 minutes na charge dito ay magbibigay na sa atin ng tumataginting na 13 hours of playback time. At napaka-comfortable gamitin ng headphones na to. Napaka-soft ng mga cushions niya. So, hindi sasakit yung tenga natin. At mabuti na lang talaga over the ear to. Hindi nakapatong sa tenga natin. Kaya kahit na gamitin natin to sa mahabang flight,
or mahabang biyahe natin, hindi po sasakit yung tenga natin. Ngayon, yung controls niya physical, mas madali compared dun sa mga TWS kanina kasi nakakapa natin sa gilid. Pagdating sa sound quality, syempre, mas maganda to kaysa dun sa EvoBuds Pro kasi talagang kulob na kulob yung headphones or yung tenga natin. Kaya talagang walang nagli-leak na sound. Pero syempre, depende pa rin yan sa preference natin kasi kagaya na makikita ninyo, medyo makapal-kapal siya at baka yung ilan sa atin maka-feel na parang awkward siyang suotin in public. Naka-USB-C port na rin to for charging at meron siyang auxiliary port kung gusto nating wired connection. Okay, so yun na lahat yung mga Edifier products na gusto kong i-share sa inyo. Maraming salamat sa Edifier sa pagkapadala ng mga products na to. At kung gusto niyo lang naman marinig yung aking recommendation tungkol sa mga products na to, kung ako lang naman yung papipiliin na, again, EvoBuds Pro, yung gusto ko sa mga TWS. Pagdating naman sa speakers, ang gusto ko ay yung MR5 Studio Monitor speakers dahil sa pagka-raw nung kanyang sound. Mas dinig na dinig ko nga yung mga instruments na pinapakinggan ko dito sa speaker na to. Pero again, lahat, kahit ano dito sa pinakita ko, maganda po yung quality. Edifier yan, syempre. Nandiyan yung link ng mga products na to sa description box sa baba. At kung gumagamit ka na ng Edifier, pakishare naman yung experience namin dyan sa comment section para marinig namin kung kumusta yung mga gumagamit ng Edifier, kung satisfied ba kayo sa quality. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.